I declare that I am special and extraordinary. I am not average. I have been custom made. I am uniquely crafted in God's purpose. I am one of a kind, His most prized possession. I live without fear, knowing I am the child of the Most High, created in His very image. I am more than a conqueror, destined to rise, to shine, and to fulfill the greatness within me. I declare no weapon fashioned against me now or in the future shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. Every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies. Sickness dies. Stagnancy dies. And superabundant prosperity comes. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. And yung mga bata, padala dito sa ating harapan and we will pray for them. Okay, so ating ipapanalangin ang ating mga kids in front. Praise the Lord. Ayan. So let us extend our hands to them. Hallelujah. Lord, dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng mga batang ito, O God. Hallelujah. Continue to cover them, O God, with your precious, powerful blood of the land. Seal the land, air, and water wherever they go. Praise the Lord. And Lord, dalangin ko, Panginoon, sa kanilang mga magulang, patuloy silang pagpalain, hallelujah, to provide for all their needs and more, hallelujah. And we are claiming, oh God, the fulfillment of your plans, oh God, for them. Praise the Lord. And this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. You may be seated. Ayan. So I am so excited to share God's Word this morning. Ito po ay last Sunday of the year 2025. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe! Sabi mo sa katabi mo, akalain mo. Teka, ang tanong, andito ka ba nung simula ng taon? Say amen. Yung nandito nung simula ng taon. Sabi mo, congratulations. Grabe, natapos natin. Amen? God is so good. God is so faithful. Amen? At I am so privileged to share with you all ngayong umagang ito ang ating huling hirit ngayong taon na ito. Di ba? And praise the Lord kasi ang ating topic, anuhin natin ngayon ito, tatapusin natin, wow. Ating isasarado ang ating theme this month, Grow in Faith. Amen? Wow, sino excited nang makarinig ng message natin ngayon? Ha? Ako sobrang excited. Alam niyo, feeling ko nasa Philippine Arena ako talaga. Grabe talaga. God is so good. You know what? Everything started in faith. Kasi meron tayong tinatawag na physical being at meron tayong tinatawag na spiritual being. Amen ba? Ang physical being, napakadali. Kasi to see is to believe. Maraming mga tao, yan ang motto sa buhay. To see is to believe. Pero alam natin that we human being, we are not just composed of physical being. We are composed of physical and spiritual being. Amen ba? And that spiritual being of ours, ito yung maglalast forever. Amen? Yung physical being natin, may hangganan yan. So, di ba, nung last 2 weeks ago, ay nagpunta na sa langit ang kaluluwa ng ating kapamilya na si Bel Vallarta.
Kaya nga yung kanyang upuan dyan, bakante na. Di ba napapansin nyo? Sa church kasi may mga upuan talaga yan. May mga kanya-kanyang destination. Kumbaga parang nabili mo na yung pwesto na yan, di ba? Kaya kanina no, nagpe-pray tayo, nakita ko yung upuan ni Belle. Sabi ko, praise God, nasa langit na siya. Amen? At mapapalitan ng bagong may katawan. Amen? Praise the Lord. So we are composed of physical and spiritual being. We tend to really take care of our physical being. Sino dito ang naliligo araw-araw? Totoo. Totoo, di ba? Nagtututbrush ka araw-araw, di ba? At least twice a day. Di ba? Bumibili ka ng damit. Di ba? Sa mga babae, nagme-makeup, ayan, di ba? Sa mga lalaki, ang dami rin yung mga ginagawa sa inyong physical na pangangatawan, di ba? Si dito tayo nagji-gym. Oy, parang wala si Joey. Di ba? Hindi, dati talaga, si Joey, di ba? Nag-gym talaga yan. Oo. Di ba? Nag-take care tayo ng ating physical being. But of course, we need to take care of our spiritual being. Kasi kung ito nga yung maglalast forever, abay dapat kung nagtitake care ka ng physical being mo ng nasa 80%, dapat yung spiritual being mo, nasa 100% yan. Okay? Are you getting me, church? Are you getting me, church? So, kailangan intentional, aalagaan mo ang iyong spiritual being. Okay? Araw-araw dapat i-feed mo ang iyong spiritual being. Kasi kung gaano kailangan ng physical being mo ng pagkain araw-araw to be healthy, to be strong, and to keep on living, ganun din ang ating spiritual being. Kailangan din natin niyang i-nurture. Kailangan niya ng mga vitamins. Kailangan niyang mag-exercise. Wow, praise the Lord. Kasi pag nag-exercise, di ba, lumalaki yung mga muscles, di ba? Yung strength, nagiging mas malakas. Ganun din ang ating spiritual being. It is the same thing. And you know what will make our spiritual being strong? You know what will make our spiritual being nourished and grow? It is our faith. Yan. So kaya napaka-importante ng tinatawag na faith, okay? And this topic is so important that I don't want you to miss it, okay? That is why last Sunday, sino yung nandito last Sunday? Woo! Diba? Praise the Lord. Ito ay the first part ay na-share sa atin, and then today, this will be our second part, our finale. Okay? Are you with me, church? Today is our finale. Okay? This topic was discussed before our Christmas party. Last Sunday was our Christmas party, but a Sunday after that was the first part of this topic, the portraits of faith. And this Sunday, tatapusin natin ang ating portrait of faith. And you know what? I am praying na itong ating napapakinggan, kasi this is so precious because this is the Word of God. This is God's direction to us. I pray na hindi lang natin ito tinake down ng notes or sa cellphone nyo, but really go into it deeper, study about it, and apply it in our life. Can I hear an amen? Una nating diniscuss or sinare sa atin is the first three, okay? The first one was about Mary of Bethany, the consecrated faith. Remember that? Naalala nyo ba yung si Mary of Bethany? The way he approached Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. When our Lord Jesus Christ came, si Mary, they have the same words, pero yung approach or the way Mary approached Jesus Christ, he knelt down, she was crying. Naalala niyo yun, yung consecrated faith? So, ang ating paglapit sa Panginoon ay napakahalaga, yung ating tinatawag na
consecrated faith. Okay? So tatandaan natin yan every time we come into the throne of our God, we need to assess ourselves. Okay? Hindi yung lalapit tayo na umiiyak, naninikluhod, nananampalataya sa Diyos sa oras ng kagipitan lamang. Okay? O sa oras ng sobrang pangangailangan lamang. No! Every time we approach God's throne, it must be a consecrated faith. Can I hear an amen? Masaya ka? Abay, lumapit ka sa Diyos. Manikluhod tayo sa Diyos. Umiiyak sa kasiyahan. Amen? Yung bang alam mong niligtas ka ni Lord, grabe, umiiyak ka talaga sa kasiyahan, kagalakan ng puso mo, consecrated faith. Alam nyo, the other day, after Christmas, nadulas ako. Alam nyo, nung nadulas ako, tumama yung arms ko, and then hindi ko siya napansin, pero ngayon nung nakita ko, kahapon nakita ko, grabe yung pasa, kaya naka-long sleeve ako. Grabe yung pasa niya hanggang dito, ang laki niya talaga, di ba? Pero you know what, as I was approaching the throne of God, I am so thankful to God. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi yung ulo ko yung tumama. Kasi damang-dama ko nung bumagsak ako, para bang may anghel na sumalo sa akin. Talagang yung braso ko lang yung tumama dun sa sa lamesa. Pero talagang iningatan ako ng Panginoon. Talagang my heart is so grateful to God. Sabi ko, Lord, thank you for saving me. Sabi ko dun sa mga angels ko, sa mga ministering angels ko, thank you, Sovereign Holy Spirit. Nothing happened na talagang malala sa akin. So, praise the Lord. God is so good. Next is the commanding faith. You remember that? The Roman centurion, di ba? So, sinasabi niya, hindi mo kailangan pumunta doon, Panginoon. Amen? Because I myself is a man under authority. At pag sinabi ko, susundin. Wow, that is the commanding faith. Alam niyo, ang prayer ko ngayon ay makita ni Lord na lahat tayo, we know that God has that commanding faith if we will only apply that in our lives. Amen? The power of God is not limited by time, by distance. Amen ba? Kaya nga tayo sa deliverance, nakakapag-deliverance tayo online, di ba? Sino dito yung naranasan mo na nagde-deliverance ka, hindi ni-deliverance mo nasa ibang bansa? Si Karina, ayan, si Karina ang palaging may experience na ganyan, di ba? Dini-deliverance niya si Himeko na nasa Japan online, di ba? And marami na tayong karanasan sa ganyan. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi siya limitado kahit nasaan tayo. Amen? And of course, the climbing faith, naalala niyo yun, si Zacchaeus of Jericho, no? Nung inakyat niya yung sycamore tree, na kahit mahirap talagang akyatin yon, magaspang, matinik, pero inakyat niya at nakita yon ng Diyos. Kaya church, dito ko iiwanan sa inyo ang climbing faith. Sa inyong paglapit sa Panginoon, nakikita ni Lord ang puso natin. Hindi man tayo mapansin ng tao. Hindi man makita o ma-appreciate ng tao, but God knew it. God saw it. And God will honor it. Amen? Amen? Yung mga bawat panalangin natin sa Diyos, yung mga bawat hinihiling natin sa Diyos, yung mga bawat pag-iyak natin sa Panginoon, nakita yon, nalaman, naintindi, narinig ng Diyos. Amen? And just like Zacchaeus, when Jesus comes, He will tell to us as well, go down, I must stay at your house tonight. Amen? The presence of God. Hallelujah. Amen? And you know what? That causes Zacchaeus to really have the genuine repentance unto the Lord. Amen? At ang buhay niya ay naging testimony. Hallelujah. Sa kanyang lugar. Now we will go into the second part, the finale of our grow in faith. You know what, church? Faith is not a theory. It is a testimony. Amen ba? Diba? It is not just a belief. It is a bold action. In the gospel, 3 women show us 3 portraits of faith that breaks barrier, defy expectation, and ignite transformation.
So, in our word for today, magkakaroon tayo ng tatlo pang pag-aaral. Lord, ano pa yung kailangan naming malaman? Bukod sa consecrated faith, O God. Lord, what else do you want us to know, O God? Hallelujah, amen? Meron na tayong commanding faith, meron na tayong climbing faith, na yan i-apply natin sa buhay natin. Amen ba? Okay, so are you ready for this? Open your Bible in Mark or look at our screen or open your Bible app in Mark chapter 5 verses 25 to 26. Ang sabi sa verse 25, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all that she had. Yet instead of getting better, she grew worse. So alam natin itong story na to, the story of the bleeding woman. And you know what this bleeding woman's story talks about? It is all about the creative faith. Say it with me, creative faith. Once again, creative faith. Ito kasi yung wala eh. Nasa loob siya ng bahay, nanghihina, may sakit. Amen ba? Walang pagkakataon na madalaw ng Panginoong Jesus. Walang pagkakataon na makita ang Panginoong Jesus. Pero nung nalaman niyang darating, nagkaroon siya ng creative faith. Sa tingin niyo, may nagsabi kaya sa bleeding woman na kailangan mahawakan mo ang Panginoong Jesus para gumaling ka? Nobody ever tell her. Amen? Pero nagkaroon siya ng tinatawag na creative faith, yung bang walang daan pero gagawa ng daan. Ha? Walang paraan pero gagawa ng paraan. Creative faith. Yung walang pag-asa pero magkakaroon ng pag-asa. Are you with me, church? Ha? Yung parang patay na pero hindi mabubuhay. Hallelujah. Amen? Yung broke na, pero hindi aasenso. Walang-wala na, hindi yayaman. Amen. Yung walang pag-asa, merong pag-asa. Diba? Yung may anak na adik, hindi mababago yan. Mababago yan. In the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Magulong pamilya, maaayos yan. Creative faith. Come on, church. Amen? Yung mga walang pag-asa, yung mga parang wala nang kwenta, magkakaroon ng value. That's what we call creative faith. Hallelujah. Amen? Creative faith is a dynamic, imaginative way of living out your belief, where spirituality isn't just received, but actively expressed through innovation, risk, and personal creativity. Wow! Hallelujah! Amen! Nag-i-innovate ka, nagte-take ka ng risk, at meron kang personal creativity. Diba? Masimulan ko lang to, matatapos to. Diba? Naalala ko si Daddy Bishop, nung mag-start tayo ng ministry sa Lagro, sabi niya, hindi. Sabi niya, sisimulan natin to at matatapos to. Hallelujah. Amen? Wala pa yung pera, pero magkakaroon ng pera. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Naalala mo ba, Jane, yung last year natin sa Lagro? Nung last year natin, yung pinakahuling taon natin sa Lagro, nandun ka pa, ikaw pa treasurer nun. Nung nagmi-meeting ang board, sabi mo, meron po tayong ilang months ang balanse natin? 3? 5, naku, malala pala. 5 buwan ang balanse ng church. And then, nung sinabi yon, kasi si Daddy Bishop, during that time, hindi naman siya talaga hands-on sa finance. Nung nalaman niya na 5 buwan yung kulang ng church sa renta sa Lagro, nagpa-meeting na. At nung nag-meeting, hindi siya nagpa-contribute. Hindi siya nagpa-contribute. Tama ba, Jane? Hindi niya nirally yung church. Hindi. Ang sabi ni Daddy Bishop, kailangan yung faith natin mag-arise. Naniniwala ba kayo that God will provide? Sabi niya gano'n, di ba? Amen, amen, amen. Okay, dineclare niya na. Okay, ngayong hindi matatapos ang taon na to.
lahat ng kulang sa renta mababayaran. Ano nangyari, Jane? Nabayaran. Amen? Palakpakan natin si Lord. At may sobra pa. Di ba, Jane? Naraala ko yung sabi ni Jane, i-advance ko na po ba yung January? Sabi ko, teka lang muna, sabi ni Ate Bishop. Teka lang muna, wala pang January, wag mo muna i-advance. That is what you call creative faith. Amen? Yung bang, teka, ano mangyayari? Naalala ko si Pastora Janessa. 3 years na silang magkasama ni Pastor Gideon. And then wala pa silang Abraham. Wala pa silang anak, di ba? And then, nung nandito sila, nung nagkaroon ng deliverance si Pastora Janessa, and then sabi sa kanya ni Pastor Sid, during that time, Rev Sid, of course, Rev Sid Cruz, magkakaanak ka na. Yeah, di ba? And then, alam niya, ni-receive niya yon, ni-receive nilang mag-asawa, ni Pastor Gideon and ni Pastora Janessa. And you know what? Right after that deliverance, during that week, nag-conceive si Pastora Janessa at nabuo si Abraham. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Marami pang mga creative faith. Yung bang mga walang pag-asa, pero you know and you believe walang imposible sa Diyos. Amen? Amen? Yung bang ano bang gagawin ko dito? Hingi ka ng wisdom kay God because He is the author of wisdom. Amen? Sa mga nangihina, may sakit, karamdaman, come on! Wow, di ba? Ignite your creative faith as the source of strength. And it is our God. Hallelujah! Can I hear an amen? O sa mga nangangailangan ng pinansyal na miracle, sabihin ko ng miracle, di ba? Lord, kailangan ko nito, Lord. Di ba? Lord, I need financial breakthrough in my life. Come on. Speak it out. Lord, gito, panalangin niyo. Lord, buksan niyo ang pintuan ng langit. Buksan niyo ang bintana ng langit, Lord. Lord, I need your favor. Do you believe that God can do all things? Do you believe that God can do that we can do all things through Christ who strengthens us? Amen. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay kaya kayong pasaganahin? Naniniwala ba kayo na kaya ng Diyos na kayo ay payamanin? Yung totoo ha, you know, you need to give that creative faith in your life. Hallelujah. Amen? Amen. Amen. May mga bagay o may mga sitwasyon ng buhay natin na inaantay lang ng Diyos, yung tinatawag na act of faith mo. Ha? Kasi ready na si Lord eh. Kaya lang handa ba to? Handa ba tong anak ko na to na matanggap itong hinihiling niya sa akin? God sees it. Eh pag nakita ni Lord that we are so desperate, Lord, I am desperate, Lord. Kailangan ko to yun. Alam mo, naalala ko yun. May isang sitwasyon sa buhay namin, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa totoo lang, humingi talaga ako ng tawad sa Diyos kasi nung matutulog na ako, sabi ko, Lord, sana wag na akong magising. Napag-pray ko yun, buti na lang talaga, hindi dininig ng Diyos. Kaya dapat i-break natin lahat ng mga sinasabi nating negative words. We break it, we renounce it, we stop it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lalo na pag emotional ka, lalo na pag malungkot ka, lalo na pag desperate ka, never speak a word into your life. Dapat i-reverse mo yun. Dapat babaliktarin mo. Malakas ako, masigla ako. Parating ang mga pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Parating ang pinansyal na pagpapala ng Diyos. Amen? Can I hear an amen? Nung andun ako sa rock bottom situation of my life, lumalakad ako sa EDSA. Alam niyo ang EDSA, di ba nakakatakot yun? Kasi lalakas ang ano ng mga ano doon eh, nung mga tawag doon, nung mga bus, mabibilis, ganyan. Alam niyo, naglalakad ako, parang tulala. As in, tumatawid ako, hindi ko alam kung anong nangyayari. Tapos biglang may pumipit-pit sa akin, pit. Pag ganun ko, pag tingin ko, ayan na yung bus. Nasa tabi ko na. Sabi ko, alam niyo nung umuwi ako, sabi ko, Lord, hindi pwede to. Sabi ko gano'n. Anak mo ko, Lord eh. Sabi ko gano'n, hindi pwede itong nangyayari sa buhay namin. Hindi pwede itong nangyayari sa pamilya ko. Alam niyo talagang that's where I started to cry out to God. Talagang humihingi ako sa Kanya, Lord. Sabi ko, Lord,
kilala nyo kami mag-asawa, masipag kami, Lord. Bigyan nyo kami ng pagkakataon, bigyan nyo kami ng bukas na langit, Lord. Umiiyak talaga akong ganyan sa Panginoon, no? Sabi ko, hindi magbabago yung buhay namin. Maayos. Sabi ko, mapag-aaral ko yung mga anak ko, mabubuhay ko mga anak ko. Ganun talaga ako, umiiyak ako. Alam nyo, kinabukasan, talagang inorchestrate ni Lord. Nakasalubong ko yung classmate ko nung high school. Nung nakasalubong ko, I don't know kung bakit kami nagkasalubong, basta within the area lang kasi kami, nasa Muñoz area. And you know what? Nung nakasalubong ko siya, siya pa yung nag-approach sa akin, si Edna Balgos. Sabi ni Edna, Maricel! Sabi niya gano'n. Sabi ko, ay, kasi alam niyo nung araw, pumupunta ako sa palengke ng Muñoz. Alam niyo, pag iniisip ko nga ngayon, naiiyak ako eh. Pag bibili ako ng gulay, ang pipiliin ko yung mga, alam niyo yung mga balot-balot? Yung mga mura lang, yung mga tagsa 10 piso, gano'n. Tapos kapag bibili ako yung mga tumbok-tumbok, grabe talaga. Sabi ko, Lord, grabe. E dyan na nakita niya ako, sabi niya sa akin, Maricel! Sabi niya, gano'n, titunto ako. Sabi ko, hi, Edna. Pero hiyang-hiya ako kasi alam niyo yung itsura ko. Siyempre, di ba? Sabi ko, hi. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi niya, kailangan kita. Sabi ko, ako? Kailangan mo? Bakit? Sabi niya, namatay yung kapatid ko. Anong gagawin ko? Namatay yung kapatid mo. Sabi niya gano'n, binigay niya sa akin yung pharmaceutical distribution ng company. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi niya gano'n, tulungan mo ko. Sabi niya, kailangan kong ng marketing arm. Sabi niya gano'n, ako? Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi man ako nakapagtapos ng marketing. Hello. Sabi niya, hindi, kilala kita, madaldal ka. Kaya mo magbenta ng gamot. Halika dito. Sabi sa akin gano'n. Tapos nag-usap kami. You know what? After that incident, grabe yung nangyari sa buhay namin. Una, just like parang medrep. Nag-medrep ako. Inano ko yung mga product niya, nakabenta ako. Tapos nung nakabenta ako, sabi ko, praise God. Sabi ko, this is it. Ito na to. Sabi ko gano'n, Lord, ito na to. Thank you, Lord. Alam niyo, ginawa niya pa. Sabi niya sa akin, humanap ka ng pwesto. Sabi niya sa akin, lalagyan ko, pupunuin ko yung pwesto mo. Tapos bayaran mo lang ako kung ano yung mabibenta ko. Alam mo, nagkaroon kami ng butika. Alam mo, pag binabalikan ko yung story na yun, sabi ko, Lord, ikaw talaga. Kailangan talagang ipanalangin mo. Kailangan sumigaw ka sa Panginoon. Talagang sabihin mo, Lord, buksan mo ang pintuan at bintana ng mga langit, oh God. Ibuhos mo sa akin, sa pamilya ko, ang mga pangangailangan ko ngayon. Dapat mapunta tayo doon sa desperate moment in our life, just like the bleeding woman. Kahit mahirap, tumayo siya. Kahit alangan siya, kahit nanghihina siya, this is my chance. Yan, di ba? Makikita mo, Lord, ito yung chance ko. Lord, ito, maganda. 2026. Lord, 2026, akin to. Hallelujah. Amen? Lord, 2026, this is my year. Unstoppable riches and honor. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Ito ang ginawa ng bleeding woman. She broke cultural barriers. As a woman considered ceremonially unclean, she wasn't supposed to touch others. Alam nyo, nung araw, pag mayroong dalaw ang mga babae, they are considered unclean. Bawal humawa kasi madudumihan din. It wasn't supposed to be touched by other, much less a rabbi. Yet she envisioned a daring, unconventional path to healing. Kahit bawal. Dati kasi pag meron, hindi nga yan pumapasok sa templo, considered unclean. Pero siya hindi. Kahit anong mangyari, mahawakan ko lang ang laylayan, gagaling ako. Dapat, di ba? Naging creative siya. She broke cultural barriers. Hallelujah. Amen? At hindi lang yun. She personalized her faith expression. Ang sabi niya doon, if I could just touch His clothes, I will be healed. Kalain nyo. Sa tingin nyo, mangyayari yon yung normal na isip lang. Yung normalan lang tayo dito. Mahawakan ko lang ay laylayan, gagaling ako. Normal ba yon? Hindi yun normal. Yun ang creative faith. Think beyond the box.
Huwag mo isipin kung ano yung kaya mong gawin o yung normal na pangyayari. Ang gagawin mo at ang iisipin mo ay yung mga supernatural because you are looking for something miracle. You are looking for something supernatural things to happen in your life. Hallelujah. Amen. Ganon ang ating Diyos. Kaya nung nakita ng Panginoon yun, di ba, sabi niya, wow, sabi niya, it was a unique. No one ever told to her that formula. And she crafted in her heart's creative faith is deeply personal, not borrowed. Kaya nung nakita ng Panginoong Jesus yun, sa dami ng tao doon, napakadaming nakahawak sa laylayan ng Panginoong Jesus. Napakadaming nakahawak sa katawan niya, sa damit niya. Tama ba? But he felt that power within him. Diba? That left. Naramdaman ng Panginoong Jesus yun. Who touched my clothes? Diba? Siyempre yung mga disciples ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ during that time, Lord, sa dami ng tao dito, marami talagang nakahawak sa iyo. Diba? No, no, no. The power has left in me. And then, nung nangyari ito, talagang nagpakumbaba. Ang bleeding woman, tingnan nyo, hindi man lang nga nasabi yung pangalan niya. Di ba? Hindi man lang nabanggit yung pangalan niya. Basta siya ay bleeding woman. Di ba? Hindi man lang nabanggit. Alam nyo, ang importante dito, hindi yung pangalan ng babae, hindi yung babae mismo, pero yung faith niya sa Panginoon. Yun ang nagmarka. Yun ang naisulat na hanggang sa ngayon tinuturuan tayo pagdating sa pananampalataya. Amen. Are we learning? Are we learning? Praise the Lord. Amen. So Mark 5:27-29, when she heard about this, she came up behind him to Jesus in the crowd and touched his cloak because as she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Tingnan nyo yung verse 29. Immediately. Sabihin natin, immediately. Once again, immediately. Grabe. Kaagad-agad. Ha? Right at that very moment, her bleeding stopped. And she felt in her body that she was freed from her suffering. Alam nyo, may mga sakit na normal na masakit. May mga sakit na, ay, oo, talagang masakit ang ulo. Hindi, normal na yan sa kanila. Kaya pag nawala yung sakit na yon, mararamdaman nila, relief. Mararamdaman nila, nawala yung sakit. Diba? Naalala ko yung bago namatay si nanay ko, si Nanay Rosa. Nung pinag-pray namin siya ni Bishop, bigla siyang lumakas. Sabi niya, Nak, sabi niya, malakas na ako, Nak, malakas na ako. Talagang takanta ka siya. Sabi niya, Nak, walang sakit, Nak, walang sakit. Sabi niya ganon. Sabi ko, that is faith. Amen? That is faith. Kinuha man siya ng Panginoon, pero naramdaman niya yung miracle ni Lord. Gumaling siya, nawala yung sakit niya. Nawala yung pakiramdam niya na sakit, naramdaman niya yun, na-relieve siya doon. Amen? Because of that faith, that what we call faith. We need to have that creative faith in our life. Amen? Kailangan ganun, di ba? Naalala ko si Pastor Arman, nung may pinag-pray siya, patay na eh. Wala nang buhay. Pero nung nalaman niya, ay hindi, buo pa yung katawan. Sino naniniwala? Babangon ang patay, mabubuhay ang patay, di ba? And then you know what, true enough, nabuhay di ba? Creative faith. At marami pang kwento. At alam nyo, ang prayer ko, hindi lang natin mabasa sa Bible, hindi lang natin marinig sa mga testimony ng mga tao, pero tayo mismo, ako mismo, ikaw mismo, makaranas ng tinatawag na creative faith. Amen? It is for everyone who believes. Are you with me, church? Are you with me, church? Okay. She acted with risk and courage. Yan din ang ginawa ng bleeding woman. With risk and courage. Sa tingin nyo ba, ano ang itsura ng babaeng dinudugo for 12 years? Sa tingin nyo, ano ang amoy ng babaeng dinudugo for 12 years? Na-imagine nyo ba? Huwag nyo nang i-imagine.
Yun na yun. Okay? Ngayon nga, meron tayong feminine wash. Ngayon nga, meron tayong mga sabon, scented and unscented. Nung araw kaya, ano kaya ang ginagamit nilang sabon? Hindi ko rin alam. At ayoko nang i-imagine. Kaya yung paglabas pa lang ng babaeng ito sa kanilang tahanan, aba, it's already courage. Tapang na to. Diba? Yung paglabas pa lang ng babae na to, na obvious, pagtitinginan ng mga tao, tatalikuran ng mga tao sa paligid niya, but she took that risk and have that courage, that boldness. I need to go out. I need to touch the cloth of Jesus. Siguro nasa isip niya, baka hindi ako pansinin ni Jesus. Diba? Sa dami ng nangangailangan sa kanya, baka hindi niya ako mapansin. Pero ang creative faith niya, grabe, mahawakan ko lang. Diba? Praise the Lord. Amen? Her faith wasn't passive. She risked public shame. Wala na siyang pakialam sa kahihiyan. Okay? Rejection, wala na rin siyang pakialam. Kahit i-reject ako ng tao, I don't care. Amen? And even punishment by pushing through the crowd. Creative faith often involves risk. Stepping into the unknown with boldness. Yan ang tinatawag na creative faith. Amen? We don't care what other people say. Diba? I don't care. Gagawin ko to, paninindigan ko to, paniniwalaan ko to, at mararanasan ko to. Hallelujah. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. That is creative faith. Okay? So, kung ikaw o kung yung nasa online man, feeling mo wala nang pag-asa. Diba? Feeling mo katapusan na. Come on. Have that creative faith. Amen? Because with God, nothing is impossible. Amen? Amen? Praise the Lord. Another one in Mark chapter 14, verses 3 to 6. Ang sabi dito sa verse 3, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with alabaster jar of a very expensive perfume, made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Verse 4, some of those present were saying indignantly to one another. Sinabi nila sa bawat isa, why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages, that the money be given to the poor. And they rebuke her harshly. Leave her alone, Jesus said. Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. Praise the Lord. So meron daw isang babae. Praise God, when we went to Israel, pinuntahan din namin itong bahay ni Simon the leper. Naka-preserve siya. Ang bahay niya, pataas. Pataas yung bahay niya. At bago ka pumunta doon, mag-e-effort ka talaga. Okay? Mataas yung kanyang bahay. And very particular, sinabi nung aming tourist guide, dito yung may alabaster jar, dito yung nag-pour out ng expensive perfume kay Jesus. Alam niyo yung incident na to? Grabe, di ba? Ang incident na ito, it speaks of, ang sabi kasi dito, 1 year wages. Pwedeng minimum. Magkano ang minimum ngayon? 600 plus. Sa isang buwan, magkano ang minimum? Above minimum kasi. Nasa 120 sa isang taon. Sa isang buwan, 20 plus. 20. So sa isang taon, 240. Tama. Jane,
Hindi, COA to. Maniniwala ako dito. COA to eh. Malaki ang minimum sa inyo. Hindi, pare-parehas lang ang minimum. Kasi provincial rate ka. Hindi. Sabihin natin 20 na lang. Nasa 200,000 plus. So, ang pabango nito daw kasi, during their time, is equivalent to a year wage. Nasa isang taon. So, ang pabango ay nasa 200,000. Sa panahon natin ngayon, wow, expensive. Di ba? Expensive talaga. Pero ang ginawa ng babaeng ito, grabe, di ba? Nung nakita niya si Jesus, ito yung meron siya eh. Ito yung meron siya. At alam niya, ito yung precious, costly na meron siya, na gusto niyang ibigay sa ating Panginoon. Di ba? At hindi lang niya basta binigay. Hindi niya lang inabot. Anong ginawa niya? She broke it and poured it out unto God. Wow. Di ba? Kaya yung mga tao sa paligid nang hinayang, sayang naman ito. Di ba? Alam niyo kung ano yung meron tayo. Kung ano yung pinaka-the best na meron tayo, at ibinigay natin yun sa Panginoon, walang sayang. Amen? Walang nakakapanghinayang. Amen? Ang ginawa ng babaeng ito, ng alabaster woman na ito, again, hindi na naman binanggit ang pangalan. Ang nabanggit ay yung kanyang expression of faith. Ang tawag dito is the costly faith. Itong costly faith na ito ang nabanggit. Yung alabaster woman. Kasi ang ginawa niya, adoration above all. He adored God with what she has. The precious one, the costly one, the best one. She offered it unto the Lord. Ang tawag dyan ay costly faith. Naalala ko dati meron kaming bighorn. Yun yung aming unang-unang four-wheel na sasakyan na second hand. And alam nyo, nung binenta namin yun, grabe, ito yung tinatawag na costly faith. Yung pinagbentahan namin nun, first fruit namin, buo, minus tithes and offering. Costly faith. And you know what? Pinalitan nyo ni Lord ng brand new. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Walang nakakapanghinayang pag ibinigay mo sa Panginoon. Amen? May bahay kami noon, kino-construct pa lang 40 square meter. And when God has called us to pastor, this church was CRCC before. Ano yon? Ciudad Real Christian Church. Ang word sa amin ni Lord, build my house before you build your home. And during that time, nagpapagawa kami ng aming 40 square meter. Sabi sa akin ni pastor during that time, ni bishop, sabi niya, benta na natin yun, bigay natin kay Lord. Alam nyo, nabenta namin yun. Ano na siya, may pader, may linya na ng kuryente. May CR na. Tapos nabenta namin yun. Alam niyo, yung buong pinagbentahan namin yun, sinid namin dito sa church. Kaya nagkaroon ng mga aircon. Naalala mo, Jane? Bumili kami ng aircon na malalaki. Si Jane, in-example ko kasi siya yung nandito. Ay, si Minda. Sa Mint. Alala nyo? Yung mga aircon na malalaki dito. Aircon na malalaki, 4. Yung pinagbentahan ng bahay namin, binigay namin lahat sa church. Binili ng aircon at partly pinang tiles. Binili ng upuan. Ang tawag doon ay costly faith. Alam nyo, ang ipinalit ni Lord, 360 square meter. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos hindi nagkukulang. Ang Diyos hindi ka ginugulangan. Amen? Amen? Napakabuti ng ating Diyos. It is an expression, He adored God above all. She poured out her perfume, not for the status or applause,
but purely to honor the Lord Jesus. True worship places the sovereign Christ above all else, even above practicality or human opinion. Naalala ko si Maris pala ay isa ring batikan dito. Okay? So andito ka rin nun. Ano? Naalala mo rin ba yan? Amen? So adoration above all. We need to adore God above all. With what we have. Something that is costly. Yung pag binigay mo, masasaktan ka. Iba kasi yung nagbigay ka ng binigay mo, hindi mo man lang naramdaman. O kaya yung binigay mo, natira lang nung meron ka. Pero pag nagbigay ka, na naramdaman mo, nung nagbigay ka, na nasaktan ka, wow, ang tawag doon, costly faith. It doesn't have to be big in the eyes of others, but in your own eyes. Kasi iba-iba tayo. Sa isang tao, ang isang daan, that's everything the person has. And that is costly faith. Sa iba, ang 10,000, barya lang sa kanya yan. Mas ino-honor ni Lord yung costly faith. Ang tinitingnan ni Lord, magkano yung natira? Are you getting the point? And it doesn't just speak of money. It speaks of your effort. It speaks of your time. It speaks of what you are giving unto God. The best ba talagang binibigay mo sa Panginoon? Costly ba talaga yan para sa'yo? Diba? Di mo pagpapalit ang Diyos sa kung magkano man ang sinasahod mo sa araw ng linggo. No way. Boss, kahit triplehin mo yan. Kahit gawin mong times 10 yung sahod ko, hindi ko bibigay sa yung Sunday ko. It is sacred and it is for the Lord. Can I hear an amen? Ano pang ginawa niya? She broke the jar. Binasag niya yung jar. Alam niyo bakit niya binasag? That woman makes it a point. She gave everything. Wala siyang tinira, ni gapatak para sa kanya. Grabe, di ba? Nakita niyo ba yung faith ng alabaster woman na ito? She didn't just open it, she broke it. Costly faith means total surrender, not holding back, no turning back. When we break what is precious, we release fragrance. Hallelujah, that fills the room with testimony. Praise the Lord. Sabihin nga natin, praise the Lord. At alam mo, pag nangamoy, maaamoy ng lahat. Maaapektuhan ang lahat. Can I hear an amen? Amen? Nung binasag niya, ang nakinabang hindi lang si Lord Jesus, pero yung buong nandun, naamoy nila ang halimuyak. Praise God. Kaya nung nag-donate kami ng aircon, lahat na airconan. Lahat na lamigan ang nasa church. Amen? Apektado. Amen? Ganun ang costly faith. It will benefit not just yung pinagbigyan mo, pero lalawak. Parang ganito yan. Pag sa church, pag nagbigay ka, yung bawat sentimo na binibigay ninyo sa church, naapektuhan ng kingdom of God. Naapektuhan ng body of Christ, naapektuhan ng mga pre-believers, ang mga unbelievers. Dahil sa ginagawa, doon sa pinansyal na ibinigay mo. Katulad ngayon, magkakaroon tayo ng mga crusades. Amen? Actually, kahit dito pa lang sa church, yung mga pambayad sa kuryente. Are you with me? Diba? Yung ibinigay mo, maaring pinambayad sa tubig. Yung pinamigay mo, maaring ipinakain sa mga tao. Yung ibinigay mo, maaring pinambayad ng internet, pinambayad ng kuryente. Are you with me, church? God honors our faith. And magle-level up tayo. Sabi mo sa katabi mo, magle-level up tayo. Kung di mo pa nararanasan ng costly faith, we have all the chance. Amen? Praise the Lord. And letter C, ABC, Christ the Lord calls it beautiful. Na-appreciate ni God. Amen? While others call it waste, the Lord Jesus called it
beautiful. Amen? Faith that costs everything is never wasted. It is treasured by the sovereign Christ. What the world criticizes, the sovereign Christ celebrates. Amen? So faith that costs nothing is worth nothing. But faith that costs everything is a beautiful thing to our Lord Jesus Christ. Amen? So wag tayong manghihinayang kung ano yung meron ka. Alam mo, sa totoo lang, yung talent mo, kung ano yung galing mo, paggamit mo ng todo sa Panginoon. Tuwing kumakanta ka, ibigay mo yung best mo. Tuwing naglilinis ka, kada map, grabe, bibigay ko to para kay Lord. Appreciated ni Lord yan. Grabe, di ba? Bawat punas ng upuan, di ba? Sa pagluto, bawat pagluto mo, lahat. Alam niyo, sabi ng Bible, kita nyo, whether you eat or drink, sabi ng Bible yan, or whatever you do it all for the glory of God. Amen? Kasi lahat ng ginawa para sa Panginoon, walang nasasayang. It will all be rewarded. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Another one. In John chapter 4, at dito ako magtatapos. Verses 28 up to 30 and 39. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Verse 30. They came out of the town and made their way toward him. Many of the Samaritans from the town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Ang pangatlo at huli, the Samaritan woman, the contagious faith. Nakakahawang pananampalataya. Ang pananampalataya mo ba ay nakakahawa sa iba? Pag nakita ba tayo, yung faith natin kay Lord, ng mga kapitbahay natin, ng kamag-anak natin, kapamilya natin, kaklase natin, kung sino man tao sa paligid natin, is it contagious enough? Nakakahawa ba yung pananampalataya natin? Ano yung ginawa ng Samaritan woman? So that her faith will be contagious. Remember, siyang naka-encounter kay Lord Jesus. Amen? Siya yung nakausap ni Lord Jesus. Siya yung sinabihan ni Jesus lahat ng nangyari sa buhay niya na first time silang nagkita. Di ba? You know what ang nangyari dito sa babaeng ito? Unang-una, genuine testimony. Authentic story. Alam nyo ang totoong testimony, yung totoong story, hindi nakakatakot sabihin. Pag nangyari sa'yo, pag naranasan mo, at sinasabi mo yan sa ibang tao, you are saying it step by step, clearly. Ito yung nangyari sa akin di ba? Ito yung ginawa sa akin. Ito yung mga sinabi sa akin, di ba? Kasi yung totoo. Alam mo, pag totoo ang sinasabi mo, kahit sino ang iharap mo sa'yo, hindi ka matatakot. Kahit sinong kaharap mo, okay lang. Sasabihin mo, paulit-ulit yung sinasabi mo. Alam nyo, kami mga testimonies namin, kahit nung na-COVID si Daddy Bishop, kahit nung ano pa mga nangyari sa buhay namin, kahit paulit-ulit namin yung sabihin, totoo kasi talaga. Karanasan ko talaga to. Ito kasi yung life testimony ko Ito kasi yung ginawa ng Lord Jesus Christ sa buhay ko Kaya kahit paulit-ulit, sasabihin ko ng paulit-ulit upang ang parangal, maparangalan ang aking Diyos na gumawa ng aking testimony. Amen? Amen. The Samaritan woman's faith began with honesty. He told me everything I ever did. Genuine testimony is raw, real, and relatable. It breaks the wall of shame and builds bridges to trust. Pagka tayo ay nagte-testimony, totoo yung sinasabi natin, it builds bridges and trust. Amen? Genuine kasi. Letter R, radical invitation. Okay, radical invitation. Come and see. Yan ang sabi ng Samaritan woman, halika sumama kayo. Ipapakita ko sa inyo. Ganyan ba tayo mag-invite sa church? Makita, halika.
Binago ako ni Jesus. Pinagpala ako ng Diyos. Pinagaling ako ng Diyos. Naniniwala ka ba? Sige, halika. Come and see. Kinakaladkad mo dito, papasok sa church. Halika dito. Dito ko natagpuan. Dito ko naranasan ng Diyos na nagpagaling sa akin. Ang Diyos na gumawa ng himala sa akin. Amen? Ganun kasi nangyari sa kanya, sa Samaritan woman. Radical invitation. She didn't whisper. Hindi siya bumulong. She ran to town with urgency. Bumalik siya, nagmamadali. Radical invitation is bold, fearless, and contagious. It dares others to encounter the Lord Jesus themselves. Ang gusto ng Samaritan woman, hindi lang ako yung makaranas nito, pati kayo. Ganyan ba tayo? Pag nag-express tayo ng salvation natin, pag nag-express tayo sa ibang tao ng ginawa ni Lord sa atin, are we that bold enough? Diba? Are we that courageous to say, hey, ito yung ginawa sa akin ni Lord. Yun sa panahon natin, pwedeng ipopost mo pa yan sa Facebook. Ilalagay mo sa My Day. Ngayon may mga ganun-ganun na, may mga clouds, what's in your thought, what are you feeling right now, etc., etc. Ilalagay mo dyan, di ba? I have experienced, di ba? The power of God in my life, di ba? Ipopost mo na yan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay banal. Walang imposible sa Diyos. Grabe. Alam nyo, kung may social media lang during this time, itong Samaritan woman ito, trending ito. Di ba? Kasi talagang baka ipa-boost niya pa yan. Di ba? Pa-boost niya pa yan kasi ito yung nangyari sa kanya. Radical invitation. Faith is not passive, it's persuasive. When you say, come and see, you spark curiosity that leads to conviction. Amen? Yan ang tinatawag na contagious faith. Contagious faith. Naalala ko nung bago pa lang ako nakakilala sa Panginoon. Nung bago pa lang ako nakakilala kay Lord, pag-uwi ko sa bahay namin pala, sa Montenegro, sinirang ko kagad yung tatay ko. Rejected ako. Siniran ko yung nanay ko, rejected ako. Siniran ko yung kapatid ko, rejected ako. Nakita ko si Ate Mer, tita, si Ate Mer, naglalaba, nagtagalaba namin. Habang naglalaba, sinesiran ko. Habang naglalabas, Marcia, tumigil ka dyan. Marami pa akong gagawin. Hindi, importante ito. Baka mamatay ka mamaya o bukas, kailangan maligtas ka. Ganun talaga yung sharing ko sa kanya. Kailangan makilala mo si Lord. Ate, ito. Grabe, contagious faith. Pagpunta ko sa school, yung mga classmate ko, talagang, kasi nung mga katabi, kilala mo ba si Jesus? Ano may ginawa sa atin? May Bible ako, binabasahan ko. Alam mo, para akong buang. Kasi lahat, ultimo teacher ko, kinausap ko, si Palpalatok, Miss Palpalatok. Kinausap ko talaga, siniran ko ng gospel, contagious faith. Because what you have experienced, you cannot contain it. Naramdaman nyo ba yan? O ako lang. No first time mo, yung first love mo, nag-i-ignite yung love mo kay God. Di ba kahit sa ka mapunta, kahit sinong kaharap mo, shesheran mo. Amen? Because the love of God is overflowing in your hearts. What happened now? Naging normal na lang ba ang love ni Lord sa atin? Nagbago ba ang love ni Lord sa atin? No way. Amen? So dapat yung ating pagmamahal sa Diyos, dapat hindi nagbabago. Can I hear an amen? Hindi lang yon, overflowing impact. Naapektuhan ang community niya. Community, transformation. Her testimony didn't stop with one. It overflowed to many. Overflowing impact means your personal encounter becomes a public movement. Hallelujah. Amen. Grabe. Kasi pagpunta nyo doon, alam nyo ang ginawa nito sa Samaritan woman nito. Kahit sinong makasama niya, sabi niya, I have seen the Christ. Could it be the Christ? Na-amaze siya sa nangyari sa kanya. And you know what? Witness that multiplies. The town, look at what happened. Look at what happened. The town believed first because of her words. Then, even more after meeting the Lord Jesus themselves. Una silang naniwala sa sinabi ng babae. Ganun naman. Kaya nga kailangan pag-ingatan natin ang testimony natin for His sake.
Lagi mong iingatan ang testimony mo. Yung buhay mo. Para sa Diyos. Minsan nga, nagagalit na tayo. Parang sabihin mo, meron naman akong karapatang magalit kasi ginawa niya to sa akin, ginawa niya ako, ganito, di ba? Minsan sasabihin pa natin, di ba ang tamang reaksyon naman, gumanti ako, kasi kita mo yung ginawa niya sa akin, ganito, di ba? Pero you know what? For the cost of the gospel, for Christ's name, kailangan pangalagaan natin ang ating testimony. Because every time we face people, ang una nilang pinapaniwalaan, yung sinasabi mo. Bago sila maniwala sa Diyos na sinasabi mo, maniniwala muna sila sa iyo na nagsasalita. Amen? Amen. Kami ni Bishop, pero kami mga kaibigan na hindi namin mahindian. Meron ba kayong ganon? Yung pag niyaya ka, hindi mo mahindian, sasama ka. Meron kaming ganon ng mga kaibigan ni Bishop. Pag may nag-invite sa amin, sasama kami. Kasi hindi ko siya mahindian. Kasi kaibigan ko yan di ba? Kaibigan ko yan. So sasama kami sa kanya. Yung pala bebentahan lang kami. Sasama lang pala kami sa networking. Oo. Pero alam mo, pag sumama kami, bibili kami. Maniniwala kami sa product niya. Gagamitin namin yung product niya. Hindi dahil sa produkto, hindi dahil sa sistema ng networking, pero dahil sa Kanya. Church, ingatan natin ang ating buhay. Kasi yan ang gagamitin ni Lord to spread the gospel, to preach the gospel, to heal the sick, and to deliver the captives. Amen? Isa lang kasi yan. Hindi totoo ang reincarnation. After living that life that you have now, it's the end. After that, we face eternal life. Amen? So yung buhay na ito na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ingatan mo. Paano yan, Pastora? Sira na Ipaayos mo sa Diyos. Ibalik mo sa Diyos na lumikha sa'yo. Ipaayos mo. Amen? Sabi ni Lord yun anyone who comes to me, amen? Tatanggapin niya, patatawarin niya, ire-restore niya. Church, kahit gaano ka naging kadumi, kamakasalanan, karumal-dumal, sa tingin ng tao, kahit gaano pang kalaki ang pagkakamali na nagawa mo sa buhay, just come back to God. And every time you come back to God, He will forgive us, He will forgive you, He will restore you, and He will use you again. Amen? Amen? Maraming mga Kristiyano ini-sniper ni Satan Pinatigil. Diba? Na-sniper Pero deep within their hearts, they want to come back to God. And you know what? Now is the time to go back to the Lord, to come again into God, asking for forgiveness, healing, deliverance. Hallelujah. But you know what? Pag naranasan natin ito, naalala niyo ba yung prodigal son? Nung bumalik yung prodigal son, grabe, pakatay ang the best. Kunin yung robe, kunin yung ring. Papalapit yung prodigal son, hiyang-hiya siya Alam niya, hindi siya karapat-dapat. Pero anong ginawa ni God, ng Father? Binihisan. Ibinalik yung para sa Kanya. You are a child of the living God, and no one can take you out of His hands. The God the Father has given into Him, no one can snatch you out of our Father's hand. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. The Portraits of Faith message. Faith breaks barrier. Faith pays the price. Faith spreads the fire. When we live this kind of faith, the world cannot remain the same. Because the sovereign Christ calls it beautiful, powerful, and unstoppable.
Let us all rise. Hallelujah. Oh, we love you, Lord. We praise you. We worship you, O God. Sa lahat po, Panginoon, ng aming mga nagawa, pagkakamali man, kasalanan man, O God, as a church, as the whole Christ the Rock family, O God, we come into you, O God, asking for forgiveness, O God. Lord, matatapos ang taon ng 2025. Lord, we will finish this year strong in the Lord. Hallelujah. And Lord, we are eager, looking forward for the year 2026. A brighter year. Hallelujah. A greater year, O God. Hallelujah. The coming best year, O God, to love you, to serve you, to honor you, O God, as a church. At Lord, dalangin ko, Panginoon, O God, that Lord, wala kami, Panginoon, wala kami hindi ibibigay sa iyo, O God, out of our faith, O God, in you, O God. We surrender everything unto you. We surrender our lives. We surrender our family. We surrender our ministry. Use it all for the glory of your name. Be glorified and lifted up, both now and forever. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Thank you, God.